Ang nakaraan. Isang malawak na kapatagan ang bumungad sa kanya. Doon, isang kumpol ng mga bitek ang nagtipon-tipon, napakarami na maging ang pagtansya sa kanilang bilang ay walang saysay. Isang walang katapusan, umaalon na bug zone ng kasamaan. Hindi ito isang hukbo, kundi isang sakuna mismo, na naghahanap na lemunin ang mundo. At sa harap ng mga alon ng mga bitek, may mga nilalang na hugis tao na nakatayo. Ang mga apostol at matataas na pari ng Church of Salvation. Nakatayo sila bilang bantay, na tila matagal nang hinihintay ang labanang ito. Dahan-daang huminga ng malalim si Ghislaine. Narito na silang lahat. Malinaw ang kahulugan ng tanawing iyon. Isa itong deklarasyon na sila rin ay itataya ang lahat upang tapusin ang tunggaliang ito. Ang mga pangarap ng sangkatauhan at ang mga ambisyon ng Church of Salvation. Sa wakas, matapos ang 1,000 taon, muli silang magbabakbakan. Pagpapatuloy, dahan-daang ipinikit ni Ghislaine ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Kanina pa sila tumatakbo ng walang pahinga. Siya, at ang buong squad na nagtipon dito, ay nangangailangan ng sandaling pahinga. Maya-maya, isang malambot na liwanag ang nanuot sa buong squad. Ito ang sagradong kapangyarihan na maingat na pinakawalan nina Parnell at Fiote. Bagamat hindi ito malakas na emanation, unti-unting hinugasan ng banal na liwanag ang pagod ng squad. Kasabay nito, ang mga spirit na pinakawalan ni Erineth ay damaloy na parang hangin. Hinangahan ng mga spirit ng buhay ang kaloob-looban ng bawat miyembro ng squad. Kumuha ng ilang oras si Ghislaine at ang squad upang magpahinga at muling ayusin ang kanilang pormasayon. Pinatigas na sila ng matinding pagsasanay. Kahit kaunting pahinga lang ay sapat na para mabilis na makabawi ang squad. Teryo na, dahan-daang humakbang pasulong si Ghislaine at ang Black King. Sumunod ang lahat sa kanyang mga yapak. Multi-angle, multi-angle, multi-angle. Hindi pa rin makita ang mga kaaway. Kaya naman pinigilan muna nila ang kanilang fighting spirit, tinitipid ang kanilang hininga at lakas. Gaano na ba sila katagal na kumikilos ng ganoon? Sa wakas, sa dako paroon ng kanilang paningin, isang itim na alon ang lumitaw. Hindi ito ang mga karaniwang Grey Riftmen, kundi mga Riftmen na kulay itim na pumupuno sa abot tanaw. Isa itong tanawin na tatakot sa kahit na sino, ngunit ang Death Squad ay nanatiling hindi natitinag. Sa sandaling lumitaw ang Death Squad ng Human Alliance, nayanig ang Black Plains na tila babuhay ito. Itinaas ng mga Fenris Knights at Mobile Forces ang kanilang mga sibat, at maging ang lupa ay tila nagpigil ng hininga. Umihip ang hangin sa kanilang mga baluti, at ang lahat ng mga kabalyero sa battle lines ay nakatingin sa kaaway. Inunat ni Ghislaine ang kanyang cardnatch at nagsabi, lahat ng puwersa. Hamalinging ang Black King at itinaas ang kanyang mga kuko sa harap. Durugan ang kaaway. Bago pa man matapos ang utos, winasak na ng mga kuko ng Black King ang lupa. Agad na bumuhos ang mga Fenris Knights at Mobile Forces sa isang-iisang alon. Dududududududo. Ang bigat pa lang ng heavy cavalry ay sapat na para gumuho ang hangin. Ang paligid ay nagbago ang anyo, at ang lupa ay nanginig. Sa kabilang banda, iniunat ng mga pari ng Salvation Church ang kanilang mga kamay. Walang bilang na mga rift ang sumigaw at sumugod ng walang kaayusan. Isang pagsugod na walang anumang stratehiya o taktika, isang kabaliwan na nakabatay lamang sa attrition. Dalawang alon ang mabilis na sumugod sa isa't isa. At maya-maya, ang dalawang alon ay nagbanggaan. Si Ghislaine ang unang tumalon sa labanan. Sa bawat hampas, buong hanay ng mga rift ang naglalaho. Ngunit hindi lumalim ng husto si Ghislaine. Kailangan niyang tipirin ang kanyang lakas para sa laban kay Julian. Ang tanging papel niya ngayon ay ang magbukas ng madaling daan para sa mga sumusunod sa kanya. Ang mga knights ng Fenris at ang Mobile Forces ay sumugod sa likuran niya. Pinunit ng mga sibat ang mga katawan ng mga rift, pilit silang itinatulak pasulong. Napakalakas ng puwersa kaya agad nitong natusok ang gitna ng hukbo ng kaaway. Ang larangan ng digmaan ay agad na napuno ng dugo at labi ng mga crackers. Ngunit sadyang napakarami ng mga crackers. Tila ba hindi sila kailanman na itulak pabalik, mabilis nilang pinalibutan ang Suicide Squad at sumugod. Mga haligi ng apoy ang sumabog sa kung saan-saan, ginagawang abo ang mga crackers. Nagsimula ng tumulong sina Jerome at Vanessa gamit ang mahika.
Gayunpaman, ang larangan ng digmaan ay nasa kaguluhan na. Sa harap ng libu-libong crackers na dumadagsa, ang lahat ay napilitang iwan ang kanilang mga kabayo at sibat at humawak ng mga espada at kalasag. Sa sandaling iyon, isang banayad na alon ng sagradong kapangyarihan ang bumalot sa larangan ng digmaan. Ito ang sagradong kapangyarihan na pinakawalan ni Fyote at ng mga pari. Ang mga paring espesyal na dinala ni Ghislaine ay nakipaglaban na kasama ang hukbo ng Luten Ian sa maraming digmaan. Ang mga sumunod kay Parnil ay sumunod din. Dahil nakaranas na ng lahat ng uri ng labanan, hindi sila natitinag kahit sa gitna ng pagkakagulo ng kaaway at kakampi. Ginamit nila ang kanilang sagradong kapangyarihan sa tamang paraan at pinrotektahan ang kanilang mga kakampi. Crackle. Ang mga katawan ng mga cracklings na sumusugod sa Death Squad ay nagsimulang masunog. Ang kanilang kadiliman ay nahubad, at ang kanilang lakas ay lubhang naging mahina. Salamat sa banal na kapangyarihan, mabilis na nag-api ng Death Squad ang mga cracklings. Nang ang alon ng mga cracklings ay kapansin-pansing nagsimulang umurong, nagbago ang atmosfera sa panig ng Salvation Church. Si Rahamad, na namumuno sa mga apostles, ay bahagyang ikanaway ang kanyang kamay. Sugpuin ang hukbo ng Fenris. Ang daan-daang high priests na nakatayo sa likuran nila ay dahan-daang humakbang pasulong. Liban sa mga paring nakaligtas sa nakaraang digmaan, karamihan ay mga superhuman, na nilikha ni Julian sa pamamagitan ng sapilitang paglalagay ng kadiliman. Siyempre, sila ay kalahating superhuman lamang. Ngunit kahit na sila ay kalahating superhuman lang, ang bilang na ito ay sapat na para baligtarin ang larangan ng digmaan. Maya-maya, isang malaking bilang ng mga high-ranking priests ang lumipad sa langit. Kadiliman ang sumabog mula sa kanilang mga katawan, umiikot at bumubagzo. Mga pakpak ng itim na enerhiya ang sumibol sa kanilang mga likod, at matalas na enerhiya ang lumabas mula sa bawat daliri. Sila ay nagbubuhos na ng kanilang buong lakas mula pa sa simula. Tiningnan ni Ghislaine ang kanilang mga lumulutang na anyo sa sandaling iyon. Kaya pala ganoon, 1,000 taon na ang nakalilipas, walang pari ng Church of Salvation ang nagkaroon ng ganoong anyo. Kahit ang mga makapangyarihang apostles, tanging ang mga pari ng kasalukuyang panahon, kapag nasa rurok ng lakas, ang nagpapakita ng ganoong anyo. Iyon ay, ang anyong ipinakita ni Julian noong huling labanan. Malinaw na ang mga pari ng kasalukuyang panahon ay ginagaya ang kanilang hari. Tama ang hula ni Ghislaine. 1,000 taon na ang nakalilipas, wala sa Salvation Church ang nakasaksi sa pagbabagong anyo ni Julian bilang isang kalaban. Gayunpaman, kumalat ang mga tsismis pagkatapos ng dakilang digmaan, na naghahayag ng pagsilang ng isang bagong hari. Matapos pag-aralan ang anyo, na ipinasa sa pamamagitan ng paalitang tradisyon, at gayahin ang daloy ng enerhiya, ito mismo ang lumitaw. Ang mga high priest sa langit ay sabay-sabay na nagpakawala ng kanilang enerhiya. Libu-libong itim na hibla ang sumabog mula sa kanilang mga katawan. Parang isang malakas na, buos ng itim na ulan, hindi mabilang na mga enerhiya ang bumagsak sa lupa. Ito ay isang sikretong teknik na ginagamit ng mga high priests ng Salvation Church sa kanilang mga huling sandali. Kung ang pagsabog ay direktang tatama, ang mga nasawi sa Death Squad ay magiging napakarami. Sa sandaling iyon, si Parnil, na nakikipaglaban sa mga cracker sa front lines, ay itinisod ang kanyang mace sa lupa. More iyan na, umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong larangan ng digmaan. Basagin ang kapangyarihan ng mga narumihan ng kasamaan, at hayaan ang mga nakatayo rito na lumaban hanggang sa huli. Ipagkaloob ang iyong santuwaryo, isang malaking kurtina ng liwanag ang sumabog mula sa langit na nakasentro kay Parnil. Kasabay nito, pinakawalan ni Fyote at ng mga pari ang kanilang banal na kapangyarihan, pinapatibay ang kurtina ng liwanag. Ang mga malalakas na shield ni Jerome at Vanessa ay pumatong sa itaas. Isang malakas na itim na ulan ang bumuhos sa kurtina ng banal na kapangyarihan at sa shield. Nayanig ang larangan ng digmaan, at humagulgol ang hangin. Ngunit ang kurtina ng liwanag ay hindi nabasag. Ang itim na ulan ay hinugasan ng liwanag, at ang tanging natira ay ang mga sigaw ng mga crackers. Ang mga pari ng Salvation Church, gayunpaman, ay nanatiling hindi natitinag. Tila inaasahan na nila ang antas na ito ng tugon. Nang walang pag-aalinlangan, direkta silang sumugod sa larangan ng digmaan.
Isang kabalyero ang nagtaas ng kanyang kalasag at hinarang ang biglaang pag-atake ng pari. Dahil hindi nakayanan ng lakas ng impact, samuka siya ng dugo at tumalsik pabalik. Sa mismong sandaling iyon, inikot ng isa pang kabalyero ang kanyang espada at tinarakan ang dibdib ng pari. Path! Ang mga kabalyerong ito ay hinasa ang kanilang mga kasanayan sa pamamagitan ng pagkain sa mga Dragon Heart. Bagamat hindi sila mga superhuman, hindi sila madaling matatalo ng mga kalahating superhuman. Ang mga nakapaligid na kabalyero ay hindi nag-atubili at agad na inatake ang pari. Kahit na tinarakan na ng maraming espada, nakangiti pa rin ang pari. Ito na ba ang lahat ng tanyag na Fenris Army? Dahil pinalakas ng biyaya ng hari, hindi siya mamamatay ng ganito lang. Ipinatawag niya ang kanyang spirit. Plano niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas at maghari bilang isang kilabot sa larangan ng digmaang ito. Ngunit biglang, isang kulog na sigaw ang sumabog mula sa kung saan. At pagkatapos, isang higanting martilyo ang biglang lumitaw at hamampas sa ulo ng pari. Kasabay ng dagandong na parang pumuputok na bulkan, ang ulo ng pari ay nadurog sa isang sandali. Gumuho ang kanyang katawan, at ang kadiliman ay naglaho, sumangga sa hangin. Huwag! Sumigaw si Elena habang inihahampas ang kanyang martilyo sa lupa. Dito na talaga magsisimula. Path! Pinalaki niya ang kanyang mga pisngi, ang kanyang mga mata ay nagninangas na parang mga kislap. Inipon ni Elena ang kanyang lakas sa hulihan, hinihintay ang paglitaw ng mga high priests. At nang dumating ang oras, sa wakas ay tumayo na siya sa pinakaunahan. Si Paladin Gordon, ang senior knight ng Knights of Fenris, ay sumigaw ng malakas, narito na ang prinsesa. Porma sayon, sa sigaw na iyon, ang mga hanay ng mga kabalyero ay natural na naghiwalay. Maraming tao ang nagsama-sama upang harapin ang superhuman. Samantala, sumugod si Elena pasulong, umaatungal na parang galit na toro. Ngayon, ito ay isang totoong pagsugod. Sa bawat pagindayog ng kanyang martilyo, 12 ng mga rift ang sabay-sabay na sumasabog. Hindi pa isang superhuman si Elena, ngunit ang kanyang mga banal na hampas ay may kapangyarihang dumurog kahit sa mga pinaka-advanced na superhuman. Dahil dito, maging ang mga high priests ay hindi makalapit sa kanya ng basta-basta, at nakatuon lamang sa pag-iwas sa kanyang mga atake. Hindi problema na, hindi niya masabayan ang bilis ng isang superhuman. Maraming kabalyero ang sumunod sa kanya, pinupunan ng anumang puwang. Ang problema ay masyadong nasasabik si Elena. Prinsesa, hindi ito basta pagsugod. Mapanganib na pumasok ng mag-isa. Minsan ay nawawala ang kanyang focus habang nakikipaglaban, kaya ang mga kabalyero ay nagmamadaling sumunod at bahagyang napigilan siya. Bukod kay Elena, ang iba ay sa wakas ay humahakbang na rin ng seryoso. Si Rachel, na nababagay sa kanyang pangalan bilang Swan Knight, ay pinabagsak ang kanyang mga kaaway sa magagandang trajectory, kumikilos ng may biyaya at swabe. Kumikilos lamang siya ng ayon sa kailangan, iniindayog ang kanyang espada sa tamang sandali lamang. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa siya pinagpapawisan hanggang ngayon. Huwag! Sumulong si Aurel, nasa harap ang kalasag at mababa ang hawak na espada. Ang kanyang posture ay walang kamali-mali. Ang kanyang mga galaw ay tumpak at hindi natitinag. Hinawakan ni Aurel ang linya na parang isang matatag na pader, napakatibay kaya kahit ang mga high priests ay hindi madaling makatagos. Wala pa sa kanilang dalawa ang nakakarating sa superhuman level, ngunit ang kanilang mga kasanayan ay kinilala ni Ghislaine. Bukod dito, na-absorb na nila ang Dragon Heart at natutunan ang mga bagong teknik. Dahil narating na ang pinakamataas na antas, ang dalawa ay higit pa sa sapat na may kakayahang lumaban kahit sa mga kalahating superhuman. Tulad ni Elena, hinarap nila ang mga pari sa tulong ng mga kabalyero. Kay Alan, kapit lang, sigaw ng mga kabalyero mula sa lahat ng panig. Ang mga kabalyero at mobile forces ay bumuo ng mga grupo at kumuha ng defensive stance. Kahit ang daan-daang high priests ay hindi sila madaling napaatras. Bagamat ang kanilang individual na kasanayan ay mas mababa kaysa sa mga superhuman, ang pagsasanay, karanasan, at tiwala sa isa't isa ang pumuno sa kakulangan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mga hanay ng Suicide Squad ay nagsimulang gamiwang. Ang bilang ng mga crackers ay napakarami pa rin, at kahit na sila ay mga daling gawang superhuman,
ang mga high-ranking priests ay umaabot sa daan-daan. Ang dahilan kung bakit sila nakatagal hanggang ngayon ng walang malaking bilang ng nasawi ay dahil ang mga superhuman ng Death Squad, kabilang si Ghislaine, ay nakatuon lamang sa pagprotekta sa kanilang mga kakampi. Sa katotohanan, ang mga superhuman ng Death Squad ay hindi pa naglalabas ng kanilang buong potensyal. Maging ang agresibong si Parnell ay tinitipid ang kanyang banal na kapangyarihan at lumalaban ng defensive. Mayroon lamang isang dahilan. Pinugutan ni Ghislaine ang isa sa mga pari at tumingin sa malayo. Naghihintay ka bang kumilos ako? Ang mga tunay na makapangyarihan ng Salvation Church ay hindi pa rin kumikilos. Malinaw ang kanilang layunin, ang pigilan siyang makarating kay Julian. Nais nilang ubusin ang lahat ng kanilang lakas dito, para patayin siya o, sa pinakamababa, pahinin siya ng sapat para matalo ni Julian. Kwa! Iniindayog ni Ghislaine ang kanyang sibat, pinapatay ang mga kalapit na pari, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay. Sige, bibigyan ko kayo ng kaunti pang lakas. Tingnan natin kung gaano karami ang inihanda ninyo. Bigla siyang sumigaw sa malakas na boses. Magsialotres. Sa isang sandali, ang lahat ng banal na kapangyarihan na sumasakal sa larangan ng digmaan ay naglaho. At ang matinding nakikipaglabang regiment ay sabay-sabay na umurong. Agad pagkatapos nyun, ang hangin ay nagbago ang anyo. Napunit ang espasyo, inilalantad ang isang kalansay na may suot na umawagway na robe. Sinaktura, ang nagpakilalang Lich King. Itinaas niya ang kanyang tungkod at ibinuka ang kanyang kalansay na bibig. Kayong mga walang kwentang nilalang ano ang hindi may iwasang kamatayan ano ang walang. Hanggang takot ituturo ko sa inyo, nag-alab ang mga pulang mata ng Lich. At ang apoy ng impyerno ay nagsimulang umulan mula sa langit. Mga bol ang apoy ang nahulog mula sa langit, bumabaon sa hanay ng kaaway. Ang lupa ay nahati na parang pinunit, at ang apoy ay kumalat na parang mga alon, lumalamon sa lahat. Ang mga sigaw ng mga riftmen at pari ay naghalo, ginagawang isang maapoy na impyerno ang larangan ng digmaan. Muli, ang mga gumagalaw na itim na portal ay bumukas sa kung saan-saan. Sa isang mabigat na pagyanig, ang mga kabalyero ay lumabas mula sa loob. Itim na baluti, malalaking greatsword, mga kabalyerong nakasakay sa buto ng mga kabayo. Kamatayan, nagkaroon ng anyo at bumaba sa larangan ng digmaan. Isang pulang liwanag ang kumislap mula sa mga mata ni Gascot, ang pinuno ng mga Death Knights. Umalangaw-ngaw ang kanyang nakakatakot na boses sa buong larangan ng digmaan. Sa wakas, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Dumating na ang oras para pagbayaran ang aming mga kasalanan. Sabay-sabay na hamampas ang kanilang mga itim na kapa, at ang mga Death Knights ay tumalon sa labanan ng walang pag-aalinlangan. Bang! 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 Ang mga Death Knights ay hindi nagtipid ng lakas. Tila upang patunayan na sila ay patay na, bulag silang sumugod patungo sa mga pari. Ang Death Squad ay umurong, nag-iiwan ng kaunting espasyo. Ang bakanting espasyo ay sapat na para sa mga Death Knights na magwala. Ang mga pari ng lumang simbahan ay madali ring nag-api. Kumislap ang itim na enerhiya, pinupugutan ang mga Death Knights at tinatarakan ang kanilang mga katawan. Ngunit kahit pugot na ang ulo at tinarakan na ang katawan, hindi tumigil ang mga Death Knights. Sila ay tumatayo na parang walang nangyari, muling binubuhat ang kanilang mga greatsword at umiindayog. Hanggat naroon si Ghislaine, hindi sila kailanman mamamatay. Hindi, kahit mamatay sila, lalaban sila hanggang sa ang kanilang mga kaluluwa ay tuluyang maglaho. Iyon ang kanilang paggalang sa kanilang mga dating kaibigan na namatay sa pakikipaglaban sa Demon Realm 1,000 taon na ang nakalilipas, at ang kanilang huling pangako sa kanilang sarili. Bang! Bang! Boom! Sa bawat hagupit ng malaking greatsword, ang depensa ng mga pari ay gumuho. Noong una, nakatagal sila gamit ang superhuman na lakas, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula silang umurong ng dahan-dahan. Sa harap ng walang pakundangan, walang ingat, at walang humpay na pagsugod ng kamatayan, ang pormasayo ng mga pari ay unti-unting naghiwa-hiwalay. Dahan-dahan, ngunit tiyak, ang takbo ng labanan ay muling nagsimulang pumanig sa sangkatauhan. Lumulutang pa rin si Naktura sa langit, mapagmataas ang kanyang mukha. Kayong mga walang kwentang nilalang, masasaksihan ninyo ngayon kung ano ang tunay na dakilang mahika, kung paano naghahari ang kamatayan sa mundo.
Ang mga apoy na naglalayab sa loob ng kanyang mga eye socket ay tumingin sa ibaba ng larangan ng digmaan. Sa ilalim ng kanilang tingin, ang mga pari ng Salvation Church ay napigilan ng Bugzo ng pag-atake ng mga Death Knight. Siyempre, hindi pa sila tuluyang bumabagsak. Isang malaking bilang ng mga cracker ang patuloy na sumusugod, at ang mga pari, na naghahalinhinan, ay nagpupumilit na mapanatili ang kaayusan. Sinaktura, na nanunood, ay nilingan ang kanyang ulo. Sa isang saglit, isang translucent na shield ang bumukas sa harap niya. Isang itim na sinag ng liwanag ang bumaril mula sa lupa at tumama sa shield. Ito ay isang atake mula sa mga high priest na pantirya ang lumulutang na leech. Tila nairita si Naktura sa ilang pag-ataking panghimpapawid. Sa katunayan, ilang high priest ang nagbukas ng kanilang mga pakpak ng kadiliman at lumipad paitaas. Direkta silang sumugod kay Naktura, ngunit si Naktura ay isang Circle 8 Master, hamak na mas makapangyarihan kaysa sa mga kalahating superhuman. Mga hanggal, ikan-away niya ang kanyang tungkod, ang paligid ay nag-aapoy habang hinaharangan ang mga atake ng mga pari. Kur-ururum, sa isang kulog na dagandong, 12-12 ng mga magic circle ang bumukas sa hangin. Umalunggal, at tandaan, ito ay ang biyaya ng kamatayan. Muling umulan ng mga pulang fireball. Hindi ito simpleng pagbagsak lang. Bawat isa ay nagbabago ng direksyon, tumpak na pinupuntirya ang mga pari ng langit at lupa. Ang larangan ng digmaan ay nawasak ng pagsabog. Nagmamadaling tinawag ng mga pari ang kanilang enerhiya upang protektahan ang kanilang sarili, ngunit ang apoy ay tinunaw at nilamon ang kanilang kadiliman. Ang mga Death Knight, na sinamantala ang pagkakataong ito, ay muling sumugod. Sa tuwing tatama ang kanilang mga butong kuko sa lupa, ang lupa ay nahahati. Sa bawat indayog ng kanilang mga greatsword, ang mga katawan ng mga crackling ay sumasabog. Ang mga Death Knight na natataga, nadudurog, at natutamba ay muling bumabangon, iwinawagayway ang kanilang mga espada. Ang regeneration at immortality ay tila magkatulad, ngunit sila ay ganap na magkaiba. Ang mga pari ay gumagamit ng enerhiya upang mag-regenerate sa bawat pinsala, ngunit ang mga Death Knight ay nagpapatuloy sa kanilang mabangis na atake gaya noong simula. At sa landas na binuksan ng mga Death Knight, ang mga Knight ng Order ay muling pumasok. Ang mga buhay at patay na kabalyero, ang kasalukuyan at nakaraan ng sangkatauhan, ay tumayo ng magkatabi, dinidiinan ang kanilang mga kaaway. Ang mga superhuman ng Order ay hindi rin nagpabe. Pinrotektahan nila ang kanilang mga kakampi at hinanteng at pinatay ang mga pari gamit ang sapat na lakas. Sa harap ng tumpak at malamig na paggalaw ng Order, ang mga pari ng Salvation Church ay napilitang umurong. Ang mga crack ay sumugod ng hihingal-hingal, ngunit ngayon ay wala na silang silbi kundi ingay, hindi na kayang baguhin ang takbo ng labanan. Ang mobile forces, na umurong kanina, ay bumuo rin ng isang matatag na porma sayon at nagsimulang sistematiko at walang awang itumba ang mga crack. Dahil ang mga crack ay naging parang mga panakot na lang sa palayan, ang tanging tunay na nakakalaban ay ang mga pari ng Order. Ngunit ang kanilang porma sayon ay gumuho na. Patuloy ang pagbagsak ng mga fireball mula sa langit, at ang mga Death Knight at mga Knight ay nagwala sa lupa. Ang mga pari ng Salvation Church ay isa-isang natamba. Gayunpaman, marami pa rin ang natira. Sila rin, bagaman kalahating tao, ay nagtataglay ng superhuman na lakas. Gamit ang mga cracker bilang panangga, kahit papaano ay nakayanan nila ang mabangis na atake ng mga Death Knight at mga Knight. Tiningnan ni Naktura ang larangan ng digmaan at mahinang natawa. Ang mga buhay ay laging nagkakamali. Kamatayan ang katapusan. Sa isang kumpas, umusok ang itim na usok mula sa mga bangkay ng mga natumbang pari. Ang mga kaluluwa, na narumihan ng kaisipan ng Demon God, ay hindi mahuli. Gayunpaman, ang kanilang mga bangkay mismo ay magagamit na. Bagaman sila ay mga low-level undead lamang na walang katwiran, ang kakayahang kumilos sa sandaling ito ay napakahalaga. Ang mga patay na pari ay muling bumangon bilang mga zombie. Kahit na low-level undead, sila ay mga nilalang na nilikha mula sa laman na dati ay may malakas na aura. Kahit sa kamatayan, ang mga mahusay na materyales na iyon ay nagpakita ng lakas. Ang mga zombie ay ligaw na nagindayog ng kanilang mga braso, pinapatay ang mga ref. At sa utos ni Naktura, mahigpit silang kumapit sa mga kalapit na pari.
Habang hindi sila kapantay ng mga buhay na pari, sapat na sila upang pigilan ang mga ito at bumili ng oras. At sa pagsamantala sa puwang na ito, nilaslas ng mga Death Knight at ng Death Squad ang mga pari. Habang natutamba ang mga pari, lalong dumarami ang bumabangon bilang zombie. Kumilos sinaktura ng mas mapangahas, walang awang winuwasak ang anumang zombie na lumalayo ng bahagya sa kanilang mga kakampi. Kung madamay ako sa pagsabog at mamatay, wala akong magagawa. Kehehehe sa puso ko, hindi tayo magkakampi. Bang! 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 Sa tuwing sumasabog ang isang zombie, ang mga rift ay nagkakapira-piraso. Ang mga pari ng Salvation Church ay lalong napapagod, nilalabanan ng mga kaaway na hindi nila mapatay. Ang larangan ng digmaan ay nagsasabi na ngayon ng isang malinaw na katotohanan, kung magpapatuloy ang ganitong trend, ang mga puwersa ng Salvation Church ay tuluyang malilipol. Gayunpaman, ang mga apostle ay nanatiling hindi kumikilos. Mabilis na nirepaso ni Ghislaine ang larangan ng digmaan. Wala na silang card na may lalaro. Pumapanig na sa kanila ang tsansa. Kung magpapatuloy sila ng ganito, kahit abutin pa ng oras, kalaunan ay mapapa-address nila ang lahat ng pari at mananalo. Gayunpaman, hindi nila maaaring ituloy ang paggamit kay Noctura at sa mga Death Knight. Malamang ay hinihintay nilang mas maubos pa ang mana ko. Malinaw na narinig ng mga apostle mula kay Julian. Siya ang kumokontrol sa mga Lich at Death Knight na iyon. Ang maikling engkwentrong ito palang ay kumonsumo na ng malaking halaga ng mana. Sa tuwing binubuhay niya ang mga Death Knight, patuloy niyang inuubos ang kanyang mana. Upang makapaghanda sa laban kay Julian, kailangan niyang huminto rito. Walang pakialam ang mga apostle kahit mawala ang lahat ng kanilang rift at pari. Ang tanging layunin nila ay ubusin ang sarili nilang lakas, kahit kaunti lang. Bukod dito, malamang na alam nilang hindi pa ibinibigay ng mga Death Knight ang lahat. Dahil doon, walang duda na patuloy nilang sinusuri ang sitwasyon. Hindi nyo alam ang tungkol sa inyo. Mayroon pa kaming isang alas. Did. Ang bilis nito ay mas mabilis pa sa kidlat, at ang momentum nito ay napakalakas na walang sinuman ang nang-ahas na huminto rito. Kasabay ng dagandong na parang kulog, ang langit, na puno ng kadiliman, ay napunit. Ang langit, na dati ay nababalot ng itim, ay bumukas na parang sugat, at isang nagniningning na sikat ng araw ang nanuot sa puwang. Ang mga pari ng Salvation Church ay hindi sinasadyang nagtaas ng kanilang mga ulo at tumingin sa langit. Wala pa ring nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng mga ginawa ni Ghislaine. Sa isang saglit, si Noctura at ang lahat ng mga Death Knight sa larangan ng digmaan ay naglaho na parang usok. Kasabay nito, isang malinaw na boses ang umalangaw mula sa likuran ng Suicide Squad. Juana, tingnan mo ang kaloobang ito na pumuputol sa kadiliman, at pagkalooban ng katapangan at proteksyon ng mga sumusunod sa liwanag. Ang kadiliman sa langit ay tuluyang nahati. Habang nagpapakita ang asul na langit, isang higanting sinag ng liwanag ang bumaba sa larangan ng digmaan. Isang dalisay na puting ningning, na humahati sa mga ulap, ang nagpaligaw sa lupa, at sa gitna nito ay nakatayo si Fiote, nakapikit ang mga mata at nakaunat ang mga kamay. Ang kanyang dakilang kalooban, ang kanyang koneksyon sa Diyos ang si Juana, ay ganap na bumukas, ang banal na kapangyarihan ay nag-radiate na parang bagyo. Saan man tumama ang liwanag, ang kadiliman ay sumisigaw. Ang mga rift ay nagkapira-piraso, ang kanilang itim na aura ay sumisingaw mula sa kanilang mga katawan. Ang mga armor ng mga knight at mobile forces ay naukita ng hindi mababasag na mga simbolo ng proteksyon. Bagaman hindi ito mapapantayan ang himala ni Deneb, na nagpakawala ng buong lakas ng apat na diyosa, sapat na ito upang sugpuin ang kadiliman ng larangan ng digmaang ito. Balot ng dugo, si Elena ay tumalon pabalik at inindayog ang kanyang malaking martilyo. Sa isang saglit, naipit niya ang isang pari sa lupa at nagpakawala ng dagandong. Na parang leon, sugod uli, sugod lang. Ang mga knight ng Fenris ay umungal at sumugod kasunod niya. Pinamunuan din nina Rachel at Ariel ang mga knight. Ang Death Squad, na naliligo sa bagyo ng banal na kapangyarihan, ay agad na dagsa sa kaaway. Ang larangan ng digmaan ay hindi na sa Salvation Cult. Ang opens iba ng sangkatauhan, isang pagsasanib ng kalooban, galit, at banal na liwanag, ay nagtaboy sa Salvation Cult ng walang kalaban-laban. Ang mga crack ay walang pagkakataon na atakihin ang Death Squad.
Kahit isang haplos lang ng bagyo ng banal na kapangyarihan ay dinudurog ang kanilang anyo para maging alikabok. Walang crack ang makatatagal sa liwanag. Ang mga pari ay hindi rin naiiba. Habang hindi sila naglalaho ng walang saysay gaya ng mga crack, ang kanilang mga katawan ay nasusunog na parang apoy, namimilipit sa sakit. Ang mga pari ay gumamit na ng malaking enerhiya sa pakikipaglaban sa mga Death Knight. Pagkatapos, ng tamaan ng malakas na banal na kapangyarihan, hindi na nila nagawang ilabas ang kanilang buong lakas. Ang pormasayon ng Salvation Church ay tuluyang nawasak. Ang mga Death Knight ay sumugod sa loob, umaatungal ng ligaw. Habang nagsisimula ang massacre, ang bagyo ng banal na kapangyarihan ay nagsimulang mabilis na hamupa. Hindi kayang panatilihin ni Fyote ang kanyang mga himala ng kasing tagal ni Deneb. Gayunpaman, ang banal na kapangyarihan na pinakawalan sa sandaling ito, nang ang mga high priest ay pagod na, ay nagkaroon ng mapagpasyang epekto kahit sa maikling panahon. Dahil dito, nakuha nila ang perpektong pagkakataon para sa tagumpay. Naniniwala si Ghislaine na sapat na ito. Kung hindi nakialam ang mga apostle, maaaring tinapos na ng mga Death Knight ang labanang ito ng walang malaking casualty. Sinaktura at ang mga Death Knight ay nagpakita rin ng kahangahangang galing. Ang kanilang orihinal na layunin hanggang sa puntong ito ay upang mabawasan ang mga casualty ng mga kakampi. Si Ghislaine, matapos makumplito ang lahat ng paghahanda, ay matalas na tumingin. Ngayon, subukan niyo silang pigilan. Ang katawan ni Ghislaine, pagkababa mula sa Black King, ay bumaril na parang liwanag. Hindi na niya pinansin ang larangan ng digmaang ito. Ang trabaho niya rito ay tapos na. Ngayon, dapat na niyang harapin si Julian at magpasya sa resulta. Ang labanang ito ay hahawakan na ng mga natitira. Habang tumatakbo siya patungo kay Julian, apat na itim na sinag ng liwanag ang biglang sumugod sa kanya. Isang malakas na banggaan ang umalangaw, at ang katawan ni Ghislaine ay biglang huminto. Napakalakas ng impact kaya ang lupa sa paligid niya ay nahati. Kinaikit ni Ghislaine ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid sa mga huminto sa kanya. Gatrose, Duke Fenris, sa wakas ay kumilos ka na rin. Mamamatay ka rito ngayon. Si Gatrose, na may mapagmataas na ekspresyon, ay naglalabas ng matinding enerhiya. Ngumisi si Ghislaine sa nakita. Lalo kang lumakas simula nang huli kitang makita. Oo, ipinagkaloob sa akin ng hari ang biyaya ng apostle. Si Gatrose ay inapo ng apostle. Sa halip na gisingin ang apostle, hinayaan ni Julian na manahin ni Gatrose ang kapangyarihan nito. Tumingin sa malayo si Ghislaine. Rahamon, magkita tayong muli. Sabi mo ikaw ang duke ng Fenris. Gusto ko sanang makilala ka pa, pero sa tingin ko ay wala na akong oras. Tiningnan ni Rahamad si Ghislaine ng may malamig na ekspresyon. Siya ang tipo na hindi magdadalawang isip na makipagtulungan para makamit ang kanyang mga layunin. Kaya naman siya ang pinakamapanganib at pinakamahirap sa lahat. Sa pagkakataong ito, ang tingin ni Ghislaine ay bumaling sa iba. Tagma, buhay ka rin pala. Ang apostle na sumalakay sa Valstrom kasama si Rahamad. Tumingin din siya kay Ghislaine ng may malalim na mga mata at tumango. Tunay nga, naglalabas ka ng katulad na aura sa taong iyon, gaya ng narinig ko. Ang taong tinutukoy ni Tagma ay walang iba kundi si Astian. Dahil hinarap siya ni Ghislaine gamit ang katawan ni Astian noong una, hindi maiiwasan na magkaroon sila ng parehong aura. Naramdaman ito ni Rahamad at Tagma at nagsimula na silang magduda kay Ghislaine. Tiningnan ni Ghislaine ang huling natitirang apostle, Ned Ruman. Hindi tulad ng ibang mga apostle, ang isang ito ay may takip na tela sa mukha. Ang may akda ay hindi kailanman direktang humarap kay Ghislaine. Kahit si Ghislaine ay nakita lamang siya sa pamamagitan ng mga mata ni Astian. Ang apostle na laging tahimik na nakikipaglaban sa mga mandirigma. Ang kalaban na pinakamadalas na nakalaban ni Ned Ruman ay walang iba kundi si Marika. Ang apat na apostle ay nagsimulang gipitin si Ghislaine, naglalabas ng enerhiya. Mabigat ang pakiramdam sa hangin, tila dinodaganan si Ghislaine. Nararamdaman niya ang kanilang matinding determinasyon na huwag na siyang pakawalan. Kahit kay Ghislaine, ang pakikipaglaban sa apat na apostle ng sabay-sabay ay hindi madaling gawain. Siyempre, kampante siyang mananalo siya. Pero kung magpapakawala siya rito, hindi na niya kailanman matatalo si Julian.
Ngumiti si Ghislaine at nagsabi, pasensya na, medyo busy ako. Pagkatapos ay idinagdag niya ng mahinahon, sila na ang bahala sa inyo. Pagkatapos niyang magsalita, napakaraming liwanag ang bumaba mula sa likuran ni Ghislaine, bumabagsak sa mga apostle. Isang malaking ulap ng alikabok ang lumitaw at napaatras ang mga apostle. Bago pa man nila mamalayan, ilang tao na ang nakaharang sa landas ni Ghislaine. Sila ang mga superhuman ng Death Squad. Nangiwi ang mukha ni Gatrose nang makita ang isa sa kanila. Ikaw, dapat ay pinatay na kita noon pa. Ngumiti si Jerome, habang bahagyang ikinakaway ang kanyang kamay. Wow, ang tagal na rin. Pareho pala tayo nang iniisip. Dapat ay pinatay na rin kita noon, alam mo ba? Isang magaan na biro lamang ito, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay hindi biro. Sa nakaraang digmaan, paulit-ulit nilang sinubukan na sakalin ang isa't isa. Walang humpay na hinarang ni Jerome ang pagsulong ni Gatrose, habang ginamit naman ni Gatrose ang bago niyang alas upang itulak si Jerome sa bingit ng kamatayan. Sa huli, nagpakawala si Jerome ng isang hindi sukat akalain na spell na muntik nang pumatay kay Gatrose, ngunit dahil sa banal na kapangyarihan ng Pulse Ares, himala siyang nakaligtas. Iyon na sana ang pagkakataon ni Gatrose. Isang gintong pagkakataon para patayin ang lupaypay na si Jerome. Ngunit lumitaw si Ghislaine, at sa huli ay tumakas siya, bigong patayin si Jerome. Sa tuwing naaalala niya ito, nanggigigil siya. Kung wala lang doon si Jerome, maaaring iba ang naging resulta ng digmaang iyon. Oo, mamamatay ka rin naman. Si Gatrose, na ngayon ay mas pinalakas pa ng mga apostle, ay puno ng kumpirmasyon. Nagtataglay siya ng arroganting kumpiyansa na walang makakapigil sa kanya maliban sa hari. Ang kapangyarihang nakuha niya ay tunay na kakilakilabot at mapanganib. Tiningnan ni Ghislaine ang kanyang mga kasamahan at ngumiti. Kaya niyo to, di ba? Hindi biro ang mga ito. Kailangan ninyong lumaban para sa inyong buhay. Tahimik na inikat ni Belinda ang kanyang mga daggers at sumagot. Young Master, puntahan mo na ang tumakas mong kaibigan. Huwag kang mag-alala. Ha? Hindi mo ba ako pipigilan ngayon? Kailan mo ba ako pinakinggan? Napag-usapan na natin ito. Mag-ingat ka na lang na hindi masugatan. Ang kanyang boses ay parang sumuko na, ngunit may tiyak na tiwala sa loob nito. Isinabot din ni Kaor ang kanyang mga espada sa kanyang balikat. Tara na at magkaalaman kung sino ang mas malakas. Kami na ang bahala sa mga alipors. Kung matalo ang pinuno nila, kami na rin ang tatapos sa kanya. Kasunod nito, ang lahat ay nagsalita na rin. Maikling biro, maikling hiling. Ngunit bawat salita ay puno ng determinasyon. Sa huli, tumingin si Erineth kay Ghislaine. Mag-iingat ka, ligtas na paglalakbay. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit bakas ang lungkot. Si Ghislaine, na alam ang nararamdaman nito, ay tahimik na tumango. At iniwan niya ang huling hiling para sa lahat. Huwag kayong mamamatay. Siguraduhin nating mabubuhay tayo para magkita-kitang muli. Muling sumipa sa lupa si Ghislaine, mabilis na bumaril pasulong. Sinubukan siyang pigilan ng mga apostle, ngunit hinarang ng iba ang kanilang landas. Isang malaking dagok ang tumama kay Rahamad, na humahabol kay Ghislaine. Ang hangin ay nagngit-ngit na parang ipu-ipu, at asul na liwanag ang kumalat mula sa lupa. Hindi ba't may trabaho pa tayong dapat tapusin? Ang nakatayo sa harap niya ay si Erineth. Painingkit ni Rahamad ang kanyang mga mata sa kanya. Elf, may tanim ka ba na galit sa akin? Nilusob ninyo ang aming kagubatan at malubhang sinugitan si Lady Ironil. Ang sugat na iyon ang nagpahina kay Ironil. Kung nanatili lang sanang malusog si Ironil, marahil hindi siya gumawa ng ganoong desisyon. Siyempre, ito ay hiling lang ni Erineth. Isang pagsisisi para sa landas na hindi natahak. Ngunit isang bagay ang tiyak. Dahil kay Rahamad, hindi mabilang na mga kaibigan ang namatay, hindi mabilang na mga spirits ang naglaho. Isang bahagyang realisasyon ang gumuhit sa mukha ni Rahamad. Ikaw maaari kayang noong panahon na iyon, naalala rin niya sa wakas. Ang elf na lumaban ng mahusay, noong pagsalakay sa World Tree Forest. Ang elf na iyon ay lumitaw din sa Valstrom. Noon, nakipaglaban siya sa mga superhuman na pari at pinigilan sila. Oo, ikaw nga. Isang elf mula sa Julian Mercenary Corps. Kumislap ang mga mata ni Rahamad sa hanggareng pumatay. Ang Julian Mercenary Corps ang mga kaaway na Samira sa kanilang dakilang layunin.
Hindi ko alam kung paano ka pa buhay pagkatapos ng 1,000 taon, ngunit ito na ang pagkakataon para maghayganti sa matagal na galit. Pagsisisihan mo ang pagharang sa landas ko. Naglabas na agad ng enerhiya si Rahamad sa simula pa lang. Mas mabuti na ito. Kailangan ko lang ayusin ang mga istorbo sa harap ko at pagkatapos ay sumunod sa hari. Hindi ko naman iniisip na matatalo ang hari. Nag-aalala lang ako na baka wasakin ng kapangyarihan ni Duke Fenris ang altar, kaya sinusubukan ko siyang pigilan dito. Si Erineth at ang mga spirit ay nagsimula na ring maglabas ng nakakapangilabot na aura. Tiyak na, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Nahati ang lupa, at may mga baging na lumitaw. Binalot ng mga baging ang katawan ni Erineth, nagbago ang anyo at naging parang baluti. Isang kahoy na helmet ang tuluyang bumalot sa kanyang mukha, at may mga sungay ng USA na sumibol sa kanyang ulo. Isang maningning na emerald na liwanag ang lumabas mula sa pagitan ng mga mata ng helmet at sa mga siwang ng baluti. Napakalakas ng kapangyarihan kaya maging ang apostle na si Rahamad ay naging alerto. Sa isang saglit, ang lupa ay biglang tumaas. Sabay na sumalakay ang mga bato at hangin kay Rahamad. Wow! Umatras ng padulas si Rahamad, habang nagpapakawala ng pader ng kadiliman. Ang banggaan ng elemental na kapangyarihan at kadiliman ay umalangaw, pinupunit ang hangin. At ang nakabibinging dagandong na iyon ang naging hudyat. Ang mga labanan sa pagitan ng mga apostle at mga superhuman ay sabay-sabay na nagsimula sa buong larangan ng digmaan. Mula sa isang kamay ni Jerome, isang gintong bilog, na nagniningning na parang araw, ang kumalat sa hangin. Kasabay nito, isang asul na magic circle, na naliligo sa malamig na liwanag ng bituin, ang lumitaw mula sa mga daliri ni Vanessa. Sa sandaling ang dalawang bilog ay perpektong nag-overlap, naghalo ang apoy at lamig, nilalamon si Gat Rose. Bumaon ang lupa, at isang pagsabog ang niyanig ang larangan ng digmaan. Ang mga aftershock ng banggaan ay kumalat, binabaluktot ang espasyo sa paligid. Gayunpaman, mula sa gitna ng napakalaking bagyo ng mahiwagang kapangyarihan, hindi daing ng sakit, kundi tawa ang umalangaw-ngaw. Sa tingin mo ba sapat na iyan para pigilan ako? Nahawi ang usok at liwanag, inilalantad ang anyo ni Gat Rose. Ang itim na enerhiya na dumadaloy mula sa kanyang katawan ay gumagalaw na parang buhay, na umuukit ng mga kakaibang pattern sa hangin. Sa bawat tintig ng pattern, ang mahika ay nababaluktot. Ang mga apoy ay nawala ng direksyon at naghiwa-hiwalay, at ang lamig, dahil hindi mapanatili ang anyo nito, ay gumuho at nahulog. Tila ba ang espasyo mismo ang tumatanggihan sa mahika? Kumunat ng malalim ang noo ni Jerome. Hindi resistance, kundi distortion. Hindi naharang ang mahika. Ang mga batas ng realidad ay sapilitang binasag, at ang mahika ay naglalaho. Ikinaway ni Gat Rose ang kanyang mga braso sa paraang nangungutya. Sapat na ang nakita ko sa mahika ninyo. Itinaya na niya ang kanyang buhay sa pakikipaglaban kay Jerome ng maraming beses. Naalala niya kung paano nahaharang ang kanyang pagsulong at kung paano bumabaligtad ang takbo ng labanan. Ang bawat pagkatalo ay naging obsesyon niya. Kaya naman pinag-aralan ko ang mahika sa mahabang panahon. Ang henyo na bumuhay sa Salvation Church, at ang dagdag na kapangyarihan ng mga apostle. Ang resulta ng pagsasama ng dalawa ay kahit ang mahika ng High Circle ay hindi makapaglabas ng buong lakas laban sa kanya. Ngayon ay maghihiganti ako para sa panahong iyon. Ikinaway ni Gat Rose ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, ang kadiliman ay namuo na parang talam, hinihiwa ang bagyo ng mahiwagang enerhiya. 12-12 ng itim na alon ang sabay na tumama sa dalawa. Humakbang pasulong si Vanessa nang walang pag-aalinlangan. Swish! Sa harap niya, ang mga transparent na shield ay bumukas ng sunod-sunod. Boom! Pinunit ng mga itim na talim ang mga shield, tumatagos sa mga ito. Isa ang nawasak, isa pa, at isa pa. Isang tuloy-tuloy na banggaan ang naganap. Ang mga shield ni Jerome ay nag-overlap, na bumubuo ng dobleng harang. Ang impact ay hamati sa lupa. Ang mga shield ay sunod-sunod na nawasak, nagpapadala ng alikabok sa langit. Bago pa man ang tuluyang impact, tumalon ang dalawa pasulong, pinalalaki ang distansya sa pagitan nila. Huwag huminto, hindi pa ito tuluyang pagkasira. Kailangan nating makahanap ng puwang. Sa sigaw ni Jerome, humugot pa ng mas maraming mahika si Vanessa.
Lalong tumindi ang muling ginawang magic circle, at ang enerhiya ng mundo ay nagsimulang umalangaw-ngaw. Ang enerhiya sa loob ng katawan ni Gatrose ay sumabog din. Napuno ang hangin ng mga itim na pattern, tila ba ang mga batas ng ibang mundo ay ipinapatong sa mundong ito. Sa sandaling ang mga kapangyarihan ng tatlong tao ay direktang nagbanggaan. Boom! Isang malaking vortex ng mahiwagang kapangyarihan ang isinilang sa gitna ng larangan ng digmaan. Ang kamao ni Tagma ay tumama sa lupa, at ang mundo ay dumaing at nabaluktot. Ang shockwave ay kumalat ng pabilog, nilalamon ng dumi at bato, nagpapalipad ng alikabok sa langit. Ang kapangyarihang inilabas niya ay literal na sakuna. Hinarang ni Parnell ang puwersang Ramagasa na parang tsunami. Ang kanyang mga paa, habang hawak ang isang malaking mace, ay bumaon ng malalim sa lupa. Sa lupang ito kung saan nananahan ang banal na liwanag, ang mga hakbang ng mga makasalanan ay hindi pinahihintulutan. Ang sagradong kapangyarihan na nakatipon sa mace ay sumabog. Ang banal na liwanag ay kumalat sa sandata, nagniningning na parang isang maliit na araw. Nagbanggaan ang kapangyarihan sa kapangyarihan. Lumubog ang lupa, napunit ang hangin, at isang dagandong ang umalangaw sa buong larangan ng digmaan. Si Parnell, habang sapilitang pinapawi ang dumarating na enerhiya, ay napaatras. Isang hakbang, dalawang hakbang, tatlong hakbang. Napakalakas ng puwersa kaya kahit siya, na nagtataglay ng banal na kapangyarihan, ay hindi ito lubos na nakayanan. Tumawa ng malakas si Tagma. Ha. Tunay nga, ang iyong spirit ay hindi huli sa Dwarf King noong 1,000 taon na ang nakalilipas. Nasisiyahan siyang makipaglaban gamit ang brute force. Ganoon din nung kinalaban niya si Grundle. Akala ko ay wala ng ganoong mga tao ngayon, ngunit matagal na rin pala noong huli akong nakatagpo ng kalaban na kayang humarap sa akin ng diretsyo. Sino ang mag-aakala na may ganoong tao pa pala sa panahong ito? Sa sandaling nagpakawala siya ng masayang dagandong, kumislap ang kambal na espada ni Kaur, na kanina pa niya iniiwasan. Buwizard. Sumugod siya na parang hangin, sunod-sunod na hinihiwa ang mga kasukasuan at vital points ni Tagma. Katumpakan, pagtitiyaga, at bilis na lampas sa limitasyon ng tao. Kaang. Ngunit hindi ito nagdulot ng malaking pinsala kay Tagma. Tinitigan niya si Kaur at nagsabi, "Ano? Ikaw, ang pinakagwapo at pinakamalakas na lalaki sa mundo." Painingkit ni Tagma ang kanyang mga mata. Ang atakeng ito ay hindi gaanong banta. Pinapahina lang nito ang kanyang enerhiya ng paunti-unti. Ngunit ang banal na kapangyarihan sa loob ng espada ay sumunog sa kadiliman, na umuubos ng mas maraming enerhiya. Isa kang mapangahas na bata. Nang abutin na sana ni Tagma si Kaur, bumaril ang sibat ni Lucas. Isang tumpak na serye ng tama ang tumagos sa punto kung saan nagtatagpo ang daloy ng kapangyarihan. Ngumisi si Tagma, inilalabas ang kanyang mga ngipin. Mahusay kayo sa joint attack, Ang atakeng ito ay sakto lang. Gayunpaman, dahil sa banal na kapangyarihan, malinaw na nauubos ang enerhiya niya. Si Tagma, napupugutan na sana sina Kaur at Lucas, ay mabilis na nagtaas ng kamay at hinarang ang frontal attack. Ang kanyang paa ay bumaon sa lupa at napaatras siya. Ang mace ni Parnell ay hamampas mula sa itaas, sa pilitang binabasag ang kanyang poster. Ngunit sa sandaling napaatras siya, agad na nag-counterattack si Tagma. Sumabog ang kadiliman, itinutulak ang tatlong lalaki ng sabay-sabay. Kumunot ang noo ni Tagma, paulit-ulit na hinahawakan ang kanyang leeg. Ang mga taong ito, ay mas mahirap harapin kaysa sa iniisip ko. Kinuha ni Parnell ang kanyang stance at muling hinigpitan ang hawak sa mace. Sina Kaur at Lucas ay huminga rin ng malalim at nagsimulang dahan-daang palibutan si Tagma. Kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay hindi katanggap-tanggap. Ang laban na ito ay kailangang patagilan para manalo. Ubusin ang enerhiya ni Tagma, pagurin siya, at sa huli ay durugan siya. Iyon ang estratehiyang pinili ng tatlo. Tiningnan din ni Tagma ang tatlo. Maliban sa malaking babae, ang dalawang lalaki ay hindi niya kapantay. Kung haharapin sila ng hiwalay, mapapatay niya sila sa ilang galaw lang. Gayunpaman, ang sopistikadong joint attack nila ay nakakairita. Ang pagpapatuloy nito ay magsasayang lang ng oras. Kailangan kong patayin ang isa sa kanila muna. Ang kadiliman ay umiikot sa katawan ni Tagma na parang bagyo, habang ginagawa ang kanyang desisyon.
Maya-maya, parang isang hayop na may nakatakdang target, kumilos siya sa isang iglap. Nawala ang tunog, walang hangin, walang banggaan, wala kahit isang hininga. Hindi ito isang larangan ng digmaan. Para itong isang lamat sa mundo, isang manipis na lamad sa pagitan ng liwanag at silbi. Si Belinda at Ned Ruman ay nakatitig sa isa't isa. Hindi, naglalaban na sila. Ang sandali ng visual confirmation ay laging huli ng isang pintig. Ang kadiliman na dumadaloy mula sa katawan ni Ned Ruman ay kumalat sa sahig na parang binababad ito. Ang kadiliman na iyon ay hindi simpleng anino lang. Ito ay laman mismo, nilalamon ng liwanag at ginugulo ang pakiramdam sa espasyo. At pagkatapos, sa isang saglit, naglaho si Belinda. Realisasyon, ang espasyo ay natiklop na parang napunit, at lumitaw siya sa pwesto ni Ned Ruman. Kasabay nito, 12-dosenang daggers ang umulan mula sa hangin na humuhugot ng liwanag. Bawat isa ay nasa nakamamatay na anggulo. Isang daplis lang sa balat ay sapat na para kumitil ng buhay. Paulit-ulit na tumagos ang mga daggers kay Ned Ruman. Ngunit ang kanyang anyo ay hindi nagbago. Hindi ito parang laman na nahiwa, kundi parang isang after-image na nalahid. Ang anyo ni Ned Ruman ay bahagyang nanginag sa kadiliman. Wala na siya doon. Pagkatapos, ang palakol ni Gillian ay tumama sa lupa. Tila ba dinudurog ang isang hindi nakikitang nilalang, ang bigat nito mismo ang dumurog sa espasyo. Ang aftershock ng banggaan ay umalingaw sa hangin, at ang anyo ni Ned Ruman ay bahagyang lumitaw. Ngunit sa isang saglit, naglaho itong muli. Biglang may mga kislap na lumipad sa hangin. Sa mabilis na sandaling iyon, ang silhouette ni Belinda at Ned Ruman ay nag-overlap. Si Belinda ay tumalsik pabalik at gumulong sa lupa. Sinundan siya ni Ned Ruman. Sa sandaling iyon, hamarang si Gillian sa pagitan nila. Yumahig ang kalasag ni Gillian. Siya rin ay hindi nagawang pigilan ang atake ni Ned Ruman at napaatras. Ngunit si Belinda, na lumitaw sa harap niya, ay muling hinarangan ang landas ni Gillian. Si Ned Ruman, na naharangan ang mga susunod na atake, ay umurong na parang multo. Siya, na kanina patahimik, ay nagsalita sa unang pagkakataon. Panipituldok, mahusay na kombinasyon. Tanong ni Ned Ruman kay Belinda, na kasalukuyang humihinga ng malalim. Sigurado ka bang hindi ka inapo ni Marika? Oo, kahanga-hanga iyan. Ang kanyang teknika ay tumagal ng 1,000 taon. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kadiliman, tila ba nakangiti. Hindi kami kailanman nagkaroon ng tapat na laban. Sa huli ay nahuli ako at pinatay ng isang pursuit force na may kasamang dragon. Pero sa tingin ko, si Marika ay nanghinayang din. Talagang gusto niya akong hamanin. Totoo ang mga salita ni Ned Ruman. Itinuturing ni Ghislaine si Marika na isang henyo na walang katulad. Kahit sa orihinal na kasaysayan nito, naabot niya ang maalamat na antas ng walang tulong. Likas lang na manghihinayang siya na hindi niya nakaharap ang apostle ng one-on-one. Ang katawan ni Ned Ruman ay muling naglaho sa kadiliman. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng nakakatakot. Hindi mo pa nararating ang antas ni Marika. Pero ang pagpuksa sa kanyang inapo ay may kabuluhan. Akala ko ba tahimik ka? Ang boses ni Belinda ay umalingaw-ngaw ng malamig. Mas madaldal ka kaysa sa inaasahan ko. Ang kanyang anyo ay naglaho rin sa kadiliman. Tinaas ni Gillian ang kanyang kalasag, huminga ng malalim, at pinatalas ang kanyang pandama. Ang kanyang tungkulin sa labanang ito ay iisa, ang protektahan si Belinda at tulungan siya sa kanyang pakikipaglaban. Mula sa kung saan sa kadiliman, ang boses ni Belinda, na halos bulong na, ay damaloy. Ituloy na natin ito hanggang dulo. Muli, isang tahimik na hanggaring pumatay ang nagsimulang punatan ang mundo. Bumalik si Ghislaine sa lugar na dati na niyang natapakan. Sa harap ng kanyang mga mata, nakatayo pa rin ang malaking altar, at sa likod nito, isang lamat, na mas malaki kaysa noon, ang nakabukas. Sa loob ng lamat, isang masamang mata ang nagniningning. Umiikot ang itim at asul na hamog, ngunit ang mata lamang ang nananatiling malinaw. Tumingin ito ng mapang-uyam sa mundo, tila ba alam na nito ang lahat ng mangyayari rito. Wala si Julian sa paligid. Ngunit hindi ito pinansin ni Ghislaine. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang espada. Isang malaking mana ang nagsimulang magtipon sa talam. Ang hangin ay nanginag, at ang lupa ay bahagyang nayanig. Tila ba ang espasyo mismo ang nakaramdam sa gagawin niya at naging tensyado.
Nag-ipon ng lakas si Ghislaine sa isang sandali at inindayog ang kanyang espada. Ang liwanag at shock ay sabay na sumabog. Ang liwanag ng espada ay hamati sa altar, at ang malaking istruktura ay nahati sa dalawa na parang isang piraso ng papel. Crumbling. Sa isang dagandong, gumuho ang altar. Isa itong walang saysay, halos walang kahirap-hirap na gawain. Ngunit kahit si Ghislaine ay alam na hindi pa ito ang katapusan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Gu! Ang kadiliman na kanina pa nagtitipon sa paligid ng altar ay ligaw na nagbabago ang anyo, tila ba naliligaw. Ngunit hindi ito naghiwa-hiwalay. Tila ba ginagabayan ng isang hindi nakikitang kamay, ang kadiliman ay dahan-daw ang hinihila pabalik sa lamat. Kahit ang pagwasak sa altar na ito ay sa huli ay wala kundi pagbili lamang ng oras. Ang kadiliman na naipon dito ay unti-unting magbibigay ng lakas sa lamat. Gaya ng ginawa ng mga lamat na nakakalat sa buong mundo. Dahan-dahan, ngunit tiyak. Ha! Ipinikit ni Ghislaine ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, tila ba kinokonsolasyon ang sarili dahil sa pag-abot ng ganito kalayo. At nang idilat niya ang kanyang mga mata, may isang taong lumabas mula sa kadiliman. Narinig ni Ghislaine ang pangalan nito na lumabas sa kanyang bibig. Panipi tuldok, Julian. Ang itim na enerhiya ay tahimik na gumagalaw sa likod ni Julian, at ang mga mata sa loob ng lamat ay bahagyang nanginig. Nagtagpo ang mga mata ni Ghislaine at Julian sa hangin. Sa isang sandali, nanatili silang tahimik. Sa katotohanan, sa sandaling magkita silang muli rito, ang susunod na mangyayari ay nakatakda na. Isang labanan na magpapasya sa katapusan ng mundo. Ang rurok ng isang relasyon na tumagal ng 1,000 taon. Dahan-dahan, ngunit sabay-sabay, inayos nila ang hawak sa kanilang mga espada. Sa wakas, ang huling labanan na magpapasya sa kanilang kapalaran, ay tahimik na nagsisimula. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.